reading from the book of John, chapter number 6, verse 1. Pagkatapos nito, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee. Much better, basahin ko na lang sa Tagalog. Tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Versikulo 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Versikulo 3, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. For noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. 5, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? 6, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Sabi ng Bible, mga kapatid, sinabi ni Jesus yun para subukin si Felipe dahil tinitignan ng Panginoong Jesus, mga kapatid, kung ano ang response or gagawin ni Felipe, mga kapatid, sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. 7, bago yun mabasa yung 7, alam niyo, alam ng Diyos ang bawat kilala tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Biruin niyo, sa araw-araw na kasama ng ating Panginoon, alam niya si Felipe na magaling siyang mag-handle at mag-compute ng bagay. In other words, hindi siya susuntok sa buwan. Now, verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng kakaunti. Kahit pa daw maraming pera pa o bilhin, imposibleng pakainin ito. Dalawang deryam ba? O ano ba sa English nito? Dinari, hindi sasapat kahit pa magkunti o hati-hatiin, mga kapatid. Verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, 9, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ilan yun, mga kapatid? Dalang 5 tinapay at 2 isda. Ibig sabihin, sapat lamang sa 1 o 2 katao, mga kapatid. Now, subalit sa sapat kaya ang mga ito, sabi ni Andres. Verse 10, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao, sa kanila'y may humigit, kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Lalaki pa lang 5,000 na. Yun lang ang nabilang nila lalaki. Alam niyo kung bakit? Back then, ng priority nilang binibilang yung lalaki talaga, mga kapatid. Kasi back then, mas ang lalaki talaga eh. Actually, yung servant karamihan dati, puro babae. Kaya mga babae noon, mga muscle, hindi lang butin, mga kapatid. Sila yun, nag-iigib, nagbubuhat, sila talaga, mga kapatid, sa back then. No? Pero ngayon, iba na, siyempre. Now, let's read, mga kapatid, no? Verse 8, nang makakain, kinuha ni Jesus, 11, kinuha ni Jesus ang tinapay, kinuha niya ang tinapay. Ilang tinapay? 5. At 2 isda. At matapos, magpasalamat. Lahat magsabing magpasalamat. Sabi ng Bible, kinuha ni Jesus Christ ang isdang 2 at 5 tinapay at nagpasalamat. Nagpray. Ang sabi dito, mga kapatid, sa Diyos ay ipinahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ng lahat at nabusog. Verse 12, nang makakain ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang mga lumabis ng di masayang. Verse 13, ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. In the following verse, ito po ay, if you read John, this whole chapter, ang kasunod na pangyayari nito, first is the feeding of the 5,000. Second, this is the summary of story.
That's why I love this part of also mga kapatid. Second is Jesus walked on the sea. Then next is the bread from heaven. Amen? If you read this chapter, there is something, mga kapatid, powerful that happened here. Verse 22, let us read. On the following day, when the people who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat there except that one which his disciples had entered, and Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. After that, Jesus walked on water, and miracles and wonders and signs that God did. In verse 23 says, however, other boats came from Tiberias near the place where they ate bread after, everybody say after, or pagkatapos, sa Tagalog mga kapatid, pagkatapos niyang magpasalamat sa ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Now, sa tulong po ng ating dakilang Panginoon, I want to preach on this subject, the miracle of thanksgiving. The miracle of thanksgiving. Sa iyo pong pagpapasalamat pa lang, mga kapatid, meron nang gagawin na milagro ang ating Diyos. Kaya nakadepende yan kung paano at kung gaano tayo ka magpapasalamat sa Diyos. Kaya kung ikaw o ako ay naghahanap sa paligid ng milagro, umpisahan mong magpasalamat sa gayong bagay, bubuksan ng Diyos sa iyo at ipapakita niya ang kanyang milagro, mga kapatid. The Lord will bless you. You may be seated, mga kapatid. Now, when we know that many years sa ating pong naranasan, kahit sa iglesyang ito, mga kapatid, bawat kapatiran, bawat miyembro, saksi tayo kung paano kumilos ang ating Diyos, mga kapatid. Sa bawat pamilya pa lang. Amen. Sa De Vera family, Hangsitang family, Monforte family, amen, Miranda family, Rodriguez family, mga kapatid. Hallelujah. Diyan pa, family ng Carlobos family, napakarami. Granada, mga kapatid, Troge, Kagampang, Ardaniel, hallelujah. And also, Sister Yvonne and Cariños family. And also, Yama family, mga kapatid, amen. And Pleasure family, dami pa. And so on and so forth. We are all witness, mga kapatid, that many of us, or most of us, were experiencing, mga kapatid, yung kawalan talaga. Everybody say, praise the Lord. At isang malaking challenge po sa bawat isa sa atin na magpasalamat sa mga bagay na wala sa atin. Everybody say amen. Diba, lalo na kay Sir Donna Balikaw family. Minsan, hindi lahat ng araw ay meron talaga. Or, should I say, madalas pa nga wala eh. Amen? Isang malaking challenge o hamon po sa atin, mga kapatid, na tayo po ay magpasalamat kahit paman wala tayo nakikita na hawakan. Na-try nyo nang mag-pray dahil araw-araw ba naman, umaga, tanghali, gabi, lugaw. Lugaw, mga kapatid. Paano kayo magpapasalamat sa ating Panginoon sa panahon na iyon na araw-araw lugaw, araw-araw ganito, araw-araw ganyan. Parang halos araw wala ka pang nakikita, mga kapatid. Kaya nga ito ay isang hamon sa atin, sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na kung paano tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa malaking pagsubok o sa ating pong kalagayan, mga kapatid, na ganoon. Paano tayo magturo ng pasasalamat kung tayo din mismo ramdam natin at batid at nakikita natin na tayo din ay wala na ring pag-asa, mga kapatid. That sometimes we encourage them to, sa karamihan sa atin na kahit ikaw din nahihirapan, mga kapatid, you are in pain, you are in need, but there are some people also that in need that you are encouraging them, mga kapatid, to praise the Lord. But deep inside of you, mga kapatid, ikaw din ay wala na rin ganang mag-praise the Lord, na mag-encourage ka ng magpasalamat at manalangin at lumapit sa ating Panginoon, pero ikaw ay
hindi na rin nakakalapit sa ating Panginoon, how we can give and teach our children and other person to give thanks unto the Lord in the midst of these great trials and tests, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. But I tell you, there is a great, mga kapatid, everybody say great, miracles for your great need, mga kapatid. Now, I know giving thanks in difficult circumstances is really hard, mga kapatid. But as we read this book of John, this lesson na na-apply dito, mga kapatid, na tinuro ni Jesucristo, kung paano tayo totoong magpasalamat sa Diyos sa kabila ng malaki pong pangangailangan sa harap natin. Dito sa book of John, chapter 6, mababasa mo dito, mga kapatid, kung paano ka magtotoo. Lahat magsabing totoo. Iba kasi yung mga kapatid na magpasalamat ka na alam mo na meron ka pang mahuhugot. Pero yung talagang wala ka na talaga, paano ka magpapakita ng tunay na pasasalamat tayo, kapatid ko, na kung alam mo na wala ka na talaga doong baraha na mahuhugot, mga kapatid. Alam mo, wala ka na doong laman ng iyong pitaka. Alam mo, wala ka na doong pag-asa. Alam mo na yung nilapitan mo kahit kamag-anak mo, wala na rin, mga kapatid. At alam mo, yung bangko mo empty na. Paano ka magpapasalamat sa kinakaharap mong malaking pangangailangan? How can you express genuinely thanks to God? That is the great question, mga kapatid. Dahil tayong tao, madali lang magpasalamat, Sister Lenny Jane, kapag alam mo, may kinsinas na parating. You are confident. Madali lang magsabi, sige lang, okay lang yan. Kasi, alam mo, merong double pay, merong holiday, merong pang merong pang 13 month, merong pang 30 pagkasahod. Because nakasanayan natin, mga kapatid, na lagi tayong mayroong pong bala. Amen? But this situation, mga kapatid, Jesus, they are facing great need. Disciples, lahat sila. Because 5,000 men, hindi pa kasama ang babae at ibang mga bata, mga kapatid. Dito po, tinuruan tayo ni Jesus Christ kung paano. Number one key. Everybody read, 1, 2, 3, go. Never mo mababasa sa John and the Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, na si Jesus Christ ay nagpanic. Patay, 5,000. Paano na to? Hala, yung kuryente natin. Hala, 30,000. Hala, yung bayarin natin. Hala, yung tuition fee. Hala, paano na? Lalo na sa mga nanay, malaking challenge to, mga kapatid. Sister Joby, naalala ko, mga kapatid, Sister Joby, grabe yung panic niya na. Sabi ni Sister Joy, malalaman daw nila pagkano, mga kapatid, kasi may bayarin na yan. Nakita ko tubig. Magkano ba tubig bayarin mo? Magkano ngayon, Sister Joy, nung 500? 500. Sabi ko, buti ka pa. 500 sa amin, 1,000 eh. Diba, sa maliit pa lang na pangangailangan, paano ko ito, Panginoon, mabayaran? How much more that they are facing 5,000 men and meron pang babae na lalaki. Equivalent, it's almost 10,000 people na papakainin nila, mga kapatid. But never mong makita si Jesus Christ na nagpanic. Never mong makita na mabasa na si Jesus Christ magpanic, mga kapatid. Paano naman kasi siya magpanic, Pastor Jan? Siya naman ang Panginoon. Siya naman ang tagagawa ng milagro. Kayang-kaya niya yun. Remember, dual nature ng ating Panginoon, He's fully God and fully man. Meaning to say, what you are struggling, yung lahat ng temptation na meron ka ngayon, lahat ng iyo pong kainaan, meron din si Jesus Christ. But Jesus Christ, He was a complete, hindi siya nagkasala, mga batid. Fully man, the same time fully God. Meaning to say, hindi porkit siya ang pang Diyos, gagawin niya ng lahat ng milagro o lahat ng kayang gawin na wala pong, mga kapatid ko, kapalit. Meaning to say, even Jesus was manifested in the flesh, kailangan din niya ng pananampalataya. Kaya nga, sabi niya sa mga disciples, di ba, mag-pray tayo. Bakit? Naranasan mismo ni Jesus kung gaano kahirap na nandito sa laman eh. Ang laman, gustong kumain.
Pero ang Espiritu gustong mag-pray, lumapit kay Jesus Christ. The Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Di ba, mas maraming pumupunta ng birthday kaysa sa prayer and fasting. Amen? Kahit hindi mo imbitahin yan, basta birthday, magugulat ka, buhi, pamandiay ka. Pero pagka-imbitahin mo, punta tayo sa church, mag-pray tayo youth service. Pero meron din naman pumunta, pero talagang kunti lang talagang pumupunta, mga kapatid. Pero doon, pag lumabas ka, nandun sa Pure Gold, sa SM, mga kapatid, andun yung gusto ng laman natin eh. Kaya kung ano madalas na gagawin natin sa ating laman, mas mabilis kang makakagawa ng mga bagay na ayon din sa laman. Pero kung ikaw na sanay, madisiplina, na ayon din para sa ating Panginoon, then mananalo din ang spiritual life mo, mga kapatid. If you set aside, no, this time, oras ko itong mag-pray. Wala mo ng wifi, wala mo nang mag-instorbo sa akin, mag-pray ako. Everybody say, praise the Lord. Alam mo kung bakit tayo nagpapanik? Alam niyo, mga kapatid? Kasi kulang lang tayo sa prayer. Bakit, Pastor John? Number one, first thing first. Si Jesus Christ, wala na siya ibang binigit ng kasama niya disciples bago siya bumalik, mga kapatid, sa langit. Jesus said, manalangin kayo kahit at least 1 oras. Para saan yung 1 oras, Pastor? Para hindi kayo magkasala. At least 1 hour, para hindi tayo magkasala. Ibig sabihin, maintenance prayer lang yung 1 hour. Hello? Ang sabi nga sa Bible, kung ang mga matapat nga nahirapan pa maligtas, how much more yung mga hindi talaga nagsisimba at hindi lumalapit sa ating Panginoon, mga kapatid. That's why malaking part, vital part ang prayer natin, mga kapatid. Dahil kung nagpipray ka, meaning to say, you have more relationship and time with God, then the more din ang Panginoon na i-reveal niya at ipapakita niya sa'yo, ipakilala na sa'yo. Dahil anong sabi, saan natin mababasa yung Pastor? Jeremiah chapter 3 verse 3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Yung mga bagay na mga hindi mo pa, my God, my Savior. Wala nang iba, hindi na ito revelation. In fact, ito po'y bukas na, mga kapatid, na binibigay sa atin. Ang problema lang, hindi tayo lumalapit sa Kanya. Wala tayong panahon. Busy ako, Pastor. Wala akong time magsimba. Busy ako, Pastor. Dito ako sa business nakafocus. Nag-aaral ako, Pastor. Meron tayo laging excuse. Lagi tayong may ganito, ganyan. May mga rason tayo para sa ating mga laman. May mga rason tayo para sa ibang bagay. Pero kahit 1 oras lang, hindi ba natin magawa? Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi nyo ba magawa kahit 1 oras lang manalangin? Yun ang pakiusap niya sa mga disciples. Magmanalangin naman kayo kahit 1 oras lang. Para saan? Para hindi kayo mahulog sa kasalanan. Maintenance prayer pala yung 1 oras. What do you mean, Pastor John? If you learn to pray, sa lahat po na nakaranas, kulang yung 1 oras, mga kapatid. You will find yourself, 2 oras, 3 oras na pala ako nag-pray. Pero kapag hindi mo nataranan, na-overcome, talagang hayaan mo yung hindi ka magdisiplina, mga kapatid. 5 oras na pala ako sa Netflix. Walang makaka-break sa akin. Mobile Legends, 15 hours. Wow, proud ka pa, no? Legendary. Anong rank mo? Mythic. Wow. Anong rank mo? Diamond. Wow. Ano ang level mo sa Shopee? Taga-mine? Gold. Oh, gold. Ano pa? Yung mga sino na dito ang may mga mga kapatid, mga mataas na benefit sa mga Lahat tayo, we have desires, mga kapatid. But the question is, have you also have a desire that to spend at least 1 hour a day? The reason why we panic, it is because we have lack of understanding, mga kapatid. Why? Dahil hindi mo kilala pag-ano ang Panginoon. Now, let us break it down, this, mga kapatid. Now, therefore, when Jesus raised His eyes and noticed a huge, di nyo ba nabasa kanina, si Jesus Christ, tinetest lang yung mga disciples. Pero mo, Sister Lenny Jane,
Kasamang-kasama nila si Jesus Christ. Alam na ng disciples na may milagro kay Jesus Christ. Pero doon sa situation na yon, parang nag-observe lang ang ating Panginoon at tinitignan ang bawat kilos ng kanyang mga disciples at kung ano ang gagawin nila. Dahil kung pansin mo, mga kapatid, this chapter, in this verse, mababasa mo that Jesus is asking them. Now, let us read, mga kapatid. John chapter 6. He asked Philip, where we buy? Biruin mo, si Jesus magtanong sa'yo, kung kilala mo talaga at alam mo ang ating Panginoon, iba ang sasabihin mo. Sabi ni Philip, ang sabi ni Jesus Christ kay Philip, saan tayo bibili ng tinapay para mapakain ng mga taong ito? Sounds na tuloy noong ni Mr. Pogi. Ito! Sabi ni Jesus, mga batid, at kinonfront siya ng mga disciples dahil sa sobra, buti na hindi pumiyok, sa sobrang laki ng kanilang pong papakain at karami ang kanilang papakain at kalaki ng kanilang pangangailangan. Dito, alam nyo ang response ni Jesus? Hindi siya nagpanik. Yung mga disciples, naglabas na ng calculator. Kung meron palang calculator, halaka 5,000 kalalakihan sa isang katao. Kaya itong umubos ng 5 tinapay. Halaka man. Doon pa lang, ay lalo na to si Jesper. Kulang dito 50 pesos na pandesal. Ay, naku, patay, paano natin ito pakainin to lahat? Sabi ni Felipe, kahit pa dinari, kahit pa ganito ba, kukulangin talaga, Jesus, tingnan mo, calculation, kukulang eh. Wala talaga. Kaya ano gawin natin? Loob-loob ni Felipe, paano to Panginoon? Siya yung budgeting committee. Sabi ni Jesus, sige, dahil magaling to, susubukan ko to, Brother Rodel. Paano natin pakainin ang mga taong ito? Compute na agad si Felipe. Hello. Talaga. Bawasan natin sa isang katao, sa isang tinapay, 2 katao. Compute na naman, hala. Hindi pa rin. Kahit anong divide, puro na sila divide, mga kapatid, para magkasya lang. Ang sabi ng Bible, hindi pa rin sapat. Pero dito, pinakita na kanila ng Jesus, you will never read and see that Jesus Christ complained. But Jesus Christ test them. Everybody say testing. Now, whether you like it or not, meron tayong needs. Walang tao dito sa sanlibutan na walang pangangailangan. Kahit pa ikaw ng pinakamayaman. Patunay lang yan na ang salapi, hindi ka kayang makontento, mga kapatid. Nature na yan ng human being natin, mga kapatid. We were not created to be self-sufficient dahil yung pangangailangan ay normal and that is part of life. Everybody say part of life. Pero minsan, meron talagang pangangailangan na sobrang laki. Sobrang dami, mga kapatid, na minsan hindi mo i-expect sa buhay mo na darating. Parang biglang dumating na iniwanan kang walang hininga. Na biglang sumampal at sumuntok sa iyo ang pagsubok na naisita na minsan kang mapapatanong at mapareklamo at sumuko na dahil sa sobrang pagsubok at pangangailangan na hindi mo akalain makompute kahit pa ang calculator at ipon mo sa bangko, hindi sapat, mga kapatid, at lalong-lalo na pagka ang karamdaman dumating sa bawat isa sa atin. And that is need and pagsubok, mga kapatid, testing. But the fact that some needs, everybody, some needs. Lahat ng iyo pong pangangailangan, sabi mo sa sarili mo, lahat ng aking pangangailangan. Lahatin mo na ngayon, alalahanin mo na, lahat na. Lahat na. Anong pangangailangan mo na isita? Kagalingan. Lahat na. Alalahanin mo na. Baka makalimutan mo pa. Lahat yan, hindi na sorpresa ang ating Panginoon. Come on. God never surprised, mga kapatid, of your need. In fact, God knows your need. God sees your need. He knows what you need, mga kapatid. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Kaya nga, numero 1 niya nang sinabi sa kanyang banal na salita, I will supply all your need.
Hindi niya sinabi na yung physical need mo lang, yung material need mo lang. Ang sabi ng Bible, I will supply all your need. Oh my God, yan lang ba ang palagpak natin, mga kapatid? That the Word reminds you lahat ng iyo pong pangangailangan simula noon hanggang sa mga araw pa na parating at sa parating pa lang, alam na ng Diyos at bilang na ng Diyos at kalkulado na ng Diyos at meron na siyang nakahanda na solusyon at kasagutan para sa iyong pangangailangan. Kaya ang kailangan mo lang gawin, huwag kang magpanik, lumapit ka sa Kanya because He is the source of everything. Woo! Everybody say praise the Lord. You see, in this part, mga kapatid, your Father, everybody say all the time, He is with you. Doon pa lang, Brother Gerald, sapat na alam mo na kasama mo ang ating Panginoon. You know what makes you difference, mga kapatid, sa ibang mga Kristiyano at mga tao? Because you are the child of God. Pag sinabi mong child of God, you have the access, mga kapatid, to the kingdom. When you pray, kaya nga sinabi ng Bible kapag ang mga taong matapat manalangin, kasi maraming nananalangin, Brother August maraming tumatawag sa Panginoon Pero sabi ng Bible, when the righteous man pray, my Lord, my Savior. Kaya nga, yun pong panalangin natin ang malaking advantage, mga kapatid. At pasasalamat sa ating Panginoon. Now, number 2 key. Pangalawang susi natin, mga kapatid. Ayaw bumaba. Number 2 key is throw away your safety nets. Amen? Lumaki yung mukha niya. Amen. Yan. Everybody say read. Throw away your safety nets. John 6:6, He asked this to test Him. Sabi ni Jesus, for He Himself knew what He was going to do. Alam ni Jesus, mga kapatid, that's why Jesus asked Philip, ano ang gagawin natin para makuha itong pagkain, para mapakain itong ganito kadaming tao? And ito po'y situation na gustong kunin ng Panginoong Jesus kay Philip para hindi lang subukan siya, para hindi lang i-observe si Philip, but was a calling to Philip's attention. And it was a test. Everybody say test. Dahil lahat ng need, everybody say need, it will expose and test our eternal support system, mga kapatid. Why? Your need will reveal the true object of our trust. Yung inyo pong matinding pangangailangan mo, mga kapatid, it will reveal kung ikaw ba talaga ay may tiwala sa ating Panginoon. My Lord, my Savior. Dito nakita ni Jesus Christ, mga kapatid, that their trust will be tested, mga kapatid. Amen. In this situation. When 5,000 men need to be fed, mga kapatid, and kailangan nilang pakainin ito. Dito po, hallelujah, in times of crisis, saan sila lumapit? Saan sila lumapit, mga kapatid? Sa times of crisis and great need, alam mo kung saan sila lumapit? Sa calculator. Alam niyo kung saan sila tumawag? Saan sila tumawag? Doon sa salapi, tinignan nila kung kakasya ba. Alam niyo kung saan sila lumapit? Doon sa kanila pong mga pitaka, kung may laman pa ba. Dito, nakalimutan nila, mga kapatid, na meron silang kasama ang dakilang Panginoong Hesus na kayang gawin lahat. Yes, it is possible for us, Christians or disciples, that hindi sometimes, most of the times, we forgot God. We forget Him. Everybody say, praise the Lord. You know what? Why? Bakit nakakalimutan mo siya? Alam niyo kung anong dahilan? Sabihin niyo dahilan. Kung bakit hindi mo na nakikita ang milagro ng Diyos?
At ang pagkilos niya, it's because of your safety nets. Okay lang yan, meron pa naman ako doon mahuhugot. May option A, B, C, D, E, hanggang Z pa ako eh. Paano makikilos ang Panginoon kung ikaw na mismo ang kumikilos? There's nothing wrong if you have safety nets. But sometimes your safety nets will blind you, mga kapatid. The safety nets will help you, but it will not help you to see, mga kapatid, and to experience the real miracles, and you will not get the real lessons, mga kapatid, of life. Why? Because you have a safety nets. Si Philip, lahat sila, meron silang nakantang safety nets. And they forget God. Instead, to ask Jesus to perform miracles and ask Jesus to do this, to do like that, they said, Lord, hindi sapat. Biruin mo, kasama mo na ang Panginoong Jesus, sasabihin mo sa Kanya, hindi sapat. Yes, sometimes hindi natin masisisi sila, mga kapatid, dahil tayo din ganun. Sabi mo sa sarili mo, ako din ganun. We are blinded of our needs. We are blinded to our great needs, mga kapatid. At gusto natin lagi, paano yan? At saka na kasi tayo lalapit. Alam niyo kung bakit? At saka na kasi tayo lalapit talaga sa Kanya kapag walang-wala na. My Lord. Ugali natin na karamihan sa mga Kristiyano na at saka lang tayo lalapit kapag wala na talaga tayo. Ibig sabihin, last option lang natin ang ating dakilang Panginoon. Yan ang masaklap na katotohanan, church. Ang Diyos laging nag-o-offer sa atin na siya ang dakilang tagapagpagaling. Ang Diyos laging nag-o-offer sa atin na ako ang tagapagpagaling na yung wasaka at durug na puso. Ang Diyos laging nag-o-offer, I am the divine, I am the living water, I am the peace, I am the light. He is everything that we need. Pero ang ginagawa natin, siya lang lagi ang last nating option at nilalapitan. Instead, siya dapat ang numero 1 nating nilalapit. You know what? Why? Safety nets. Instead, Philip said, Panginoon, kasama ka naman namin eh. Why? Di ko kailangan mag-worry, Panginoon. Ang hirap kaya manalangin that you have a great need. Kita mo sa hospital bill. Parang kang okay lang sana kung mananalo ka ng loto pagtingin mo, hallelujah. Ang daming zero, daming number. Hallelujah. Hindi pa gumagaling yung asawa mo, yung anak mo, hindi pa gumagaling, nasa hospital, 50-50 pa. Ikaw din na nasa labas, wala kang sakit, parang mauna ka pang mamatay. Hallelujah. Doon may nag-aagaw buhay, ikaw naman sa labas, buhay pero parang mamamatay ka na. Paano mo sasabihin? Salamat, Panginoon. Paano mo sasabihin? God is a great provider. Paano mo sasabihin sa Panginoon na sa harap mo malaking numero 1 pangangailangan mo? And it was a great test. But Jesus allows you to experience that. To test your trust to Him, mga kapatid. Pero alam niyo kung anong maganda? Kapag nasa great test ka, kapag natutunan mong magpasalamat sa Kanya, kahit wala pang kasagutan, yun yung I don't know, Sir Lay, but that is the best experience. That wala ka ng nets, bitaw na lahat. Lahat talaga. There are some situations in your life na wala kang choice kundi bitawan lahat ng safety nets mo kundi lalapit ka sa Kanya. Dahil hindi lahat ng situation mo, meron kang safety nets lagi. Merong pera. Sagot na yan. Meron din situations na ang Panginoon lang ang makakagawa nito. That's good. Why? Because it will teach you na lalapit sa ating Panginoon and it requires you to be humble. Wala ka ng ibang gagawin. But you know what? To give your full trust to the Lord and submit yourselves. That, Lord, I don't know what is the result, God, but whatever will be, I trust you with all my heart. But before that,
I will claim, Lord, I thank you for this problem. I thank you for this great need. I thank you for this pain. I thank you for all these trials because you allow it. Because I know you can do it. Because nothing is impossible to you, Lord. Madali lang sabihin sa atin, awitin ang nothing is impossible. Pero kapag ka ikaw na sa situation, safety nets ka pupunta. SSS, PhilHealth. Ano pa ba? But what if, Lord, you allow me to do this, nilalaw mo ko nandito, then I will allow you also to work and to provide miracles. Everybody say miracles. Bilisan ko mga kapatid. Ang sabi dito mga kapatid, Jesus was asking Philip kung anong gagawin nila mga kapatid because they are confronted, Jesus confronted them with a great need that no human, everybody say no human, walang safety net na makakasolve. Yung biglaan na wala kayong preparation na nandoon na yung need. Ang hirap mga kapatid. Ang hirap. Kaya nga, hindi sa lahat ng panahon, okay. But it doesn't mean pinabayaan ka na ng Panginoon. Tinuruan ka lang niya at niremind ng Panginoon na lumapit ka ulit sa Kanya. Why? Napapalayo ka na eh. Dati nung wala ka pang pagpapala, grabing lapit mo sa akin. Dati nung wala ka pang promotion, grabe ang luhod mo sa akin. Na-miss ko na yung mga time na lagi mo akong hinahanap at lagi kitang kausap, lagi kang nagpe-pray, pero nung may pagpapala ka na, 1 second, 3 seconds, 5 seconds ka na lang nagpe-pray. Pero grabe yung prayer request mo. Mas madami pa ang prayer request mo kaysa sa doon sa mag-pray ka ng segundo. Tapos ang requirements mo pa, Lord, I have faith in you. Tapos, ayun na, nag-time na. Tapos, grabe tayong by faith, mga kapatid. Pero sa action natin, pati pag-pray, pag-Lord, hindi natin nagawa. Masyado na tayong nasanay sa safety nets. Pastor, pag-pray mo ko, there's nothing wrong with that. But, kung ikaw mismo, hindi ka na rin nagpipray, I think, ikaw dapat ang unang ipag-pray. Hindi yung pangangailangan mo. There's nothing wrong when you ask him prayers, mga kapatid. But, if you don't know how to pray, I tell you, kailangan mo munang ipag-pray yan. Lord, help me to establish my prayer life. Everybody say, praise the Lord. Now, in the midst of great crisis, your Father in heaven is calling you to live, everybody say live, without safety nets. No matter how great the need, He desires that you run and call upon Him. Your needs are designed to draw your heart into greater dependence upon your Father and not upon yourself or your resources. Ibig sabihin, yung iyo pong malaking pangangailangan, tinuturuan at tinutulak ka lang na magtiwala at lumapit sa ating dakilang Panginoon, hindi sa iyo pong mga safety nets, kapamaraanan. Why? The more that you give confidence and trust to God, the more that you will see the miracles at ang pagkilos ng ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 3, keep your eyes on Jesus. Philip answered, 200 denarii worth of bread. Hindi sapat, Panginoon. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there is a boy. Sabi ni Simon, mayroong bata, may 5 tinapay, 2 isda. Pero pag-check ni Philip, adoy, saon naman lang ni Dok. Sa dami ng nagtao nandoon, siya lang ang nagdala ng baon. Ang sabi na solusyon, 200 denarii, di ka sa Panginoon. Ang sabi ni Simon Peter, merong bata, may 2 baon. Eh di nagkaroon ng hope, wow, excited ka tap. Pagbukas sa basket, Jesus Mariusip, 5 tinapay, 2 isda. Ano ang nangyari? Kamot na naman sa ulo, mga kapatid.
Kaya yung mga napanot, kakaproblema na yan kasi sobrang hindi naman, hindi ikaw yun, sir, ha? Hindi ikaw yun, sir, ha? Meron din talagang lahi na. Talagang kakagano'n, wala kang kakamutin, mapapakamot ka mga kapatid. Paano to? Ibig sabihin, 2 disda lang, nung dalang-dala sa, according to John chapter 7, verse 7, but what are these for some, paano nito pakainin sa maraming? Si Felipe, tumakbo. Naghingi siya ng tulong mga kapatid, kung paano ito pakainin. Then, kinumpute na lahat. Pero yung calculation ni Philip, wala pa rin. Hindi pa rin sapat. Si Andrew, tumingin siya mga kapatid ko kung anong solusyon, anong paraan, anong available solution. Lahat sila gumawa ng paraan sa sarili nila kung anong solusyon. But they forgot that Jesus was there. Minsan tayo, di ba, pag may problema, tabang ma. Bombay, halika, Bombay. Marami nakaka-relate. Bakit? May sale sa mawawala sale, sayang. Potang. Pagkasingilan na, dami tsinelas, bahay, wala tao. Pagkautang, lapit sa akin. Grabe, lapit sa akin. Pagsingil, wala na lapit sa akin. Pagka may problema tayo, saan tayo lumalapit na natin? Number 1 option natin, mama, papa. Nakasanayan natin eh. Pero meron talagang problema na hindi si mama at si papa ang sagot. Meron talagang problema na hindi si pastor ang makakasagot. Ang tanging solusyon lang ay ikaw mismo lumapit sa ating dakilang Panginoon. Do not forget to keep your eyes on Jesus. Why? Nakalimutan nila, kaharap nila, kasama nila si Jesus. Posible ikaw mananampalataya, pero yung mata mo nasa sanlibutan. Nakaabang ka lagi, kailan ang sahuran. Pero nakalimutan mong magpasalamat sa ating Panginoon. At ibalik sa Kanya ang pasasalamat. Hindi hiningi ni Jesus ang 100% na iyong sahod ng iyo pong oras at iyo pong panahon. Ang hiningi lang niya, magkaroon ka lang ng panahon at oras. Hindi ka kailanman pinagdamutan ni Jesus. In fact, merong nang nakahanda, na pagpapala ang Diyos sa atin. Handa na, matagal pa, mga kapatid. Ibig sabihin, tinitest ka lang ng Diyos ngayon kung ang ikaw puso mo, o ang iyo pong pag-iisip, ay kaya na bang sumalo sa pagpapala na ito, o nakadepende ka pa rin, hallelujah, sa iyong mama at papa, at sa mga ibang pamatao. Dapat ikaw magdepende sa iyong ama, at iyong mata, huwag mong alisin sa ating Panginoon. Never forget that Jesus is with you. Everybody say, always. That's why God is good all the time. And all the time. Yes. Now, fast forward, mga batid. In other words, Jesus give this warning, mga batid. If we know that His disciples, amen, alam nila na kulang ito lahat, mga kapatid. But I tell you, the disciples' safety nets, silang lahat ay pinunit nila yun, mga kapatid. Dahil sa sobrang laki ng pangangailangan, hindi kaya nilang lutasin. But you know what? These needs exposed them. At nakilala sila ng ating Panginoon kung ano ang kailangan i-improve sa kanila. You see, hanggat hindi ka pa nakakapasa sa test, hindi ka pwedeng... Kailangan mong ipasa para ikaw ay makasunod sa next level. Ibig sabihin, hanggat pabalik-balik ka dyan, puro ka reklamo, gano'n, wala talagang pagpapala yan. Time na baguhin mo. Lumapit ka sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Because God was not interested, mga kapatid, sa lahat ng ating pong mga pinapakita at sinasabi, but He is more interested your heart. That you are a man of action.
Why? Because God is looking always your heart, mga kapatid. If you are thankful or you're not grateful, you are not thankful, mga kapatid, and that is a big difference. Why? Because many of us, marami nga tayong merong mga bagay na wala sila pero hindi naman thankful. Pero sila na wala sa karamihang bagay pero sila ay nagpapasalamat sa Panginoon. Mas doon uunahin ng Diyos at titignan na karapat dapat itong pagpalain, karapat dapat itong tingnan. Why? Dahil sila na merong pagpapala, binibigyan din nila ang iba ng pagpapala. Nakikita ng Diyos ang anyo pong pagtulong at pag-share na ikaw ay karapat dapat na pagpalain. Kaya ang Diyos mismo gagawa ng paraan upang ikaw mas lalong pagpalain, upang ikaw mas lalong gagamitin, upang ikaw maging instrumento ng pagpapala. Why? Never gagamitin ng Diyos ang mga taong madadamot, mga kapatid. Pero yung mga tao that they understand, galing ako doon, alam ko ang pakiramdam na yan, alam ko ang pangangailangan na yan, alam ko ang pain na yan, kaya ako din, someday, one of these days, wala pa man akong pagpapala na ganito, pero handa akong tutulong, handa akong lalapit sa kanila. Why? Because God will trust you first in small things before He will elevate you to bigger things. Kaya nga sa umpisa pa lang sa giving natin, mga kapatid, dyan na tayo matitest ng ating Panginoon. Dyan pa lang, sa 10% pa lang, and love offering, doon pa lang, Nanay Sita. Ang hiningi lang ng Diyos kay Adan at Eva, isang puno lang, huwag niyong galawin. Lahat yan, galawin niyo na. Pero yung tao talaga, lahat ay yung sahod sa inyo, pero yung 10%, huwag niyong kalimutan ibalik sa Diyos para ang gawain ng Panginoon ay makatulong lumagot, makaligtas ng kaluluwa at ang inyo pong mga ari-arian at iyong hanap buhay ay pagpalain ko, sabi ng Panginoon. Bubuksan ko ang durungawan sa biruin. Ang kapalit, mga kapatid, sa bagay na hiningi lang ng Diyos, bubuksan ko ang durungawan sa kalangitan sa mga tao matapat sa Panginoon sa pagbibigay at higit sa lahat, faithful, mga kapatid. In other words, mga kapatid, Jesus was tested them, but Jesus, ito po ang ating dakilang Panginoon, ginawa niya, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, what happened in Romans chapter 1, verse 21? For though they knew God, dito winarningan ni Paul, wala yan dyan, mga kapatid. Winarningan sila ni Paul, dahil hindi sila, iba ang view nila sa ating Panginoon. Bakit? Kasi yung kanila pong pananaw sa ating Panginoon, kakaiba. Kaya ang sabi dito sa Romans chapter 1, verse 21 to 23, for though they knew God, familiar, kilala natin ang ating Panginoon, they did not glorify Him as God or show gratitude. Instead, their thinking became nonsense, and their senseless minds were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of immortal God for image, resembling mortal mind, birds, four-footed animals, and reptiles. Kaya nga, hindi mo makita mo ngayon sa lahat ng mundo, ang dami ng religion, gumagawa na ng sariling kanya-kanyang Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil distorted na ang kanilang pong mindset at image nila, how they see God, mga kapatid. Why? Dahil karamihan ng tao, lahat magsabing karamihan, gusto nilang Diyos ay yung gusto nilang masunod. Yung gusto nilang Diyos, susunod sa kanila. Hindi yung susunod sila sa Diyos. That's why they created dami-daming Diyos. Lahat na kaya, ang sabi ng Panginoon, huwag mong luhuran ang gawa ng tao o Diyos-Diyosan. Ikaw ay lumuhod lamang at magsamba sa inag-isa at tunay na Diyos at pangalan niya ay Kristo Jesus. Dahil marami sa atin kilala ating Panginoon. Even us, tayo lahat nandito sa Sanctuary of Praise. Hindi tayo exempted, mga kapatid. Kahit man ikaw kilala mo na ang ating Panginoon. Pero ang tanong, lumalapit ka ba sa Panginoon? Alam mo ba talaga, umiiyak ka ba sa Panginoon? Ikaw pa ba ay nagkaroon ng oras sa Panginoon? Ikaw pa ba kahit minuto, segundo, o kahit man sa isang araw, o kahit man sa isang linggo, nagkaroon ka ba ng time sa Panginoon? Or ikaw din mismo, maraming kang safety nets, yung mga mata ay wala na sa Diyos, nasa sanlibutan na, mga kapatid, then isa tayo sa mga tao na winawarningan ni Paul. Ano ang consequences nito, mga kapatid, sa ingratitude? Lost men and women, lahat sila, disigan, mga kapatid, sa ibang bagay. Kapag ka na-miss nila ang kanilang mga mata sa iba na nakatingin, hindi na sa ating Panginoon, they miss His glory.
Sila yung mga tao mas nakafocus sa kanilang at saka na ako magsimba, pastor, marami pa akong labahin. At saka na magsimba, pastor, maraming bayarin. At saka na magsimba, pastor, meron akong naninga. At saka na magsimba, pastor, ganito. Hanggang sa dumati na yung taon, hanggang sa hindi ka na nagsisimba, taon na. Mas madalas ka pang mag-birthday kaysa sa magsimba, mga kapatid. Wala ka ng time talaga. Sila yung mga taong ginagawa, mga kapatid. Pag instead na magtulong, uy, kawawa naman si ano, hala, Biblia, ano nyo, kayo na lang. Why? Dito na lang ako, ganito, ganyan. Why? Mas more on, nag-put ka na ng treasure sa dito. Hala, bakit? Nag-safety nets ka na lang lagi. Dito na lang. Bahala na yung iba dyan. Maintindihan naman ako ni Lord. Alam naman ni Lord ang pangangailangan ko. Wala pa akong sandals. Wala pa akong shoes. Wala pa akong bagong cellphone. Walang iPhone. Hello? Hirap makapunta ng anniversary, pero yung cellphone, iPhone. Hello? Pagbayarin na 2,500 pero willing mag-Shopee, mga kapatid. May dumadating lagi. Araw-araw kakatok. Hello, nandiyan po ba si brother Suanso, sister Suanso? Pero pagkatanungin mo, mag-down ka na sa registration ang gawin. Excited ka. Oh, wala pa akong pera, pastor. Pero mamaya-maya sa bahay, tao po, andyan po si Suanso. Meron po siyang Shopee. Pero yung ikapo ng ating Panginoon, pag-iisipan mo pa, hala, yung may 100 ako, may tithes ako na 10 piso, ibibigay ko kaya to? Maliit pa, gusto ko kasi paabutin ko ng 100,000. Kaya nga hinihingi ng Panginoon sa maliit pa lang eh. Kung hindi ka magbigay sa maliit, kung hindi ka mo kayang tumulong sa maliit sa tao, how much more kapag malaki na? Mas talong hindi mo ibibigay. Si Gerald pa nga lang, mga kapatid eh. Ayaw ko bigyan niya. Sa maliit pa lang tinitestay ng ating Panginoon. Sa simpleng pakainin mo lang, tulungan yung mga tao, bigyan ng damit yung mga tao. Paano kasi, pastor, paano ibibenta nila yan, ibibisyo? Ang importante, ang nagbigay ay pagpalain ng Diyos. Nasa Kanya na yun kung bahala niya kung ano yun, pero ang ano ng ating Panginoon, yung nagbigay. Baka kasi, pastor, kita ko, ano niya yan, sasabo lang niya yan. Ang importante, nakatulong ka. Hindi mo naman alam kung isasabo niya talaga eh. Ikakain niya yan. Amen? Ang utos ng Diyos, magmahalan tayo, magbigayan tayo, magpalakasan tayo sa bawat isa. Dahil hindi lahat ng oras sa panahon ay punong-puno ka ng sigla at pangangailangan. Why hindi lahat ng oras up ka, spiritually, financially, materially. Meron talagang oras panahon, kailangan mo rin. Kaya nga mahalaga na may fellowship, umatin ka. Pag may gawain, umatin ka. Support ka, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. That's why they miss the glory of God. Why? Busy ako pa sa, ayaw ko na magsimba. Hanggang sa napuno, na backslide na. Amen? Buti nga, may iPhone. Anong gagawin ng iPhone mo kung sa impyerno tayo mapunta? Selfie kayo doon ni... Bakit ka nag-selfie? Sabi ni Lucifer, ba't ka nag-selfie? Ito ang dahilan, kaya ako na impyerno. Dahil sa'yo. Sisihin mo pa yung demonyo, ikaw may kasalanan niya. Sabi ng demonyo, damay mo na naman ako dito, nanahimik ako eh. Bakit desisyon ko ba yan na di ka magsimba lagi? Tapos desisyon ko ba yan na ikaw ba magreklamo? Ba't ako lagi? Paano ba naman kasi paano simba? Pastor, nakinig ako ng preaching mo, nakatulog ako. Sorry, demonyo talaga, pastor. Pastor, hindi ako nakasimba. Bakit nung magsisimba nakabihis na ako, nawalan ng tubig? Demonyo talaga, pastor. Pastor, pag simba na talaga, sana ako paglabas ko, pastor, naningil yung umayot. Alam niyo kung bakit? Ganyan kasi tayong tao, naghahanap tayo na matuturo. Bakit? Hindi ka kasi makukulong pag si Satanas ituturo mo eh. Subukan mo ituro yung kakasuhan ka niyan. Tignan mo. Di ba pag nagkasala tayo, demonyo kasi. Safety nets lagi. Maghahanap tayo na demonyo kasi pastor, ay Panginoon eh. Panginoon, demonyo, maninintal yun yung demonyo, pastor. Grabe talaga maninintal. Alam niya talaga, di ba, Brother Riman? Alam niya talaga ang kahinaan ko, pastor. Alam niya talaga. Anong ginawa mo? Akala naman niya, hindi ko siya patulan, nililabanan ko. Ayun, taob yung demonyo. Hallelujah. That's why,
It is very important. Everybody say important. Everybody say vital. At sa huling araw, yung mata mo dapat sa... Bakit? Karamihan dito, sir, nakatingin, ay, kasalanan niya, ikaw may Ako, sinaktan mo ko last 5 years ago, 10 years ago. Bilang na bilang pa naman natin yan. Kaya di na magtaka, pag kunting ano lang, atomic bomb na agad, social media agad, banatan. Wala na, tayo lang nagpapatayan. Diba, ang sabi noon dati mga kapatid sa Kastila, sa panahon ang problema natin hindi yung mga ibang lahi, kundi tayo mismo mga Pilipino nagpapatayan sa sarili nating mga lahi. Kaya din ang sakit natin mga kapatid. Amen? Dahil pagka ang focus natin na wala na kay Jesus, na ang focus mo nasa mali na, ay ano ba yan si pastor? Ang haba mag-preach, ang tagal naman mag-preach, nakakaantok na gusto ko nang kumain umuwi. Pero pag manood ka ng Netflix, 3 hours, 5 hours. Walang tigil yun, Brother August. Amen. Halos ikaw mamatay pa pag nawala ng wifi, pag mag-loading. Wow! Loading! Wifi! Sino na-connect? Sino na-connect? Galit ka. Alam mo nangyari, o ba, sabi ni, ano doon ni Satanas, o ba't ka nandito? Reason, ba't napunta yung impyerno? Nawala ng wifi. Ang malas mo naman, kung kailan naman mag-rapture na babalik ng Diyos, doon ka pa nagmura. Bakit? Nakikunik kasi yung kapitbahay, nagbagal, pastor. Imbis na pa, mitik na ako, bigla naman nag-loading. Kung kailan pa naman papromote na ako, isang star na lang. Isang star na lang talaga, pastor. Utusan ng mama, maghugas ka, isa na lang. Wait lang, ma. Sus, ang dahilan, kamalas mo talaga pag yung pa yung naging reason. Reason, bakit nasa impyerno ka? Sus, Mariusep, ML. Ano nalagay doon? Dahil kang Kimbok Jew. Kimbok Jew. Bakit? Ano na? Nag-outing, panahon ng linggo. Tapos na gano'n, panahon ng linggo, nandoon sa nagsayaw-sayaw doon mga kapatid. Kaya nakakahiya kapag ikaw maabutan ng ating Panginoon mga kapatid, wala sa Kanyang presensya. Kaya mahalaga na kapag ikaw po mga kapatid ko, ay mapasalamatin sa ating Panginoon, meaning your eyes are on Him. Your focus are on Him. Why? If your eyes are fixed to Jesus, kaya sabi ng ating Panginoon sa Bible, fix your eyes and your attention to Jesus, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Why? Because if you focus your eyes to Jesus, you will get and you will receive His glory. And once you will receive His glory, you have a proper understanding, you have a peace of mind, you have a sound mind, you have a joy in the Holy Ghost. And that's what we need, church. In these last days, we need that our eyes will be focused on Him. Di ba may kanta niyan? May kanta niyan, you will never be defeated. Turn your eyes on Jesus. Pakaganda na mensahe na yun. Hindi ka talaga matatalo. Ang mga Israelis, bakit natalo? Sa panahon na ang kanilang focus wala na sa ating Panginoon. Hello? Although marami ka ng achievements, marami ka ng success binigay ng Panginoon, yes, we are contented, but we are not satisfied. Tuloy lang sa paggawa ng mabuti. Fight the good fight of faith. Huwag kang magpapabulag. Huwag kang tumingin sa material na bagay. Salamat, Lord, may pagpapala ako. Tutulong din ako sa iba. Salamat, Panginoon, may trabaho ko. I will help others. I will love them. I will support them so that they will also see and receive the salvation. Then, the Lord will bless you more and more abundantly, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Fast forward, number 4, mga kapatid. It is a vital that we maintain a grateful, everybody say grateful, trusting spirit in the face of our great needs. Meaning to say, ang ating pong view sa ating Panginoon ay maayos because our eyes are focused on Him. Choose to thank God for all the things. And that is number 4. Everybody say, amen. Then Jesus said, have the people sit down. First thing first, hindi nagreklamo ang Panginoon. Anong ginawa ni Jesus? Paupuin mo ang mga tao. You see the calm spirit na binigay. Pagka may espiritu ka ng Diyos, kalmado ka talaga. Bakit? Kaya nga ang sabi ng Bible, be not angry. Alam niyo kung bakit? Walang mabait na tao pag galit. Kaya sabi ng Bible, pwede ka namang magalit, pero wag ka lang magkasala. Amen? Wag ka lang mag-curse. Ingatan mo pa rin. Kasi the more na mag-ano ka mga kapatid, ay, sorry talaga, Lord.
Lalo na kapag mga kapatid ko, ratatat na, ay naku, ang hirap pigilan, di ba, Sir Joby? Pag tuloy-tuloy na, kamumintom na yung init na. Yung mga bars talagang tinapon, mga kapatid, para makakabuo ka ng matiling haga na ano eh. Grabe pa naman yan, tuloy-tuloy yan, hirap pigilan yan, mga kapatid. Pero kapag pilitin mo, maalala mo salita ng Panginoon, sabi pa naman ni Pastor, bantayan natin yan pag mag-away na mag-asawa, Brother Rodel, naku, ito na. Naku, ito na talaga. Tapos, meron ng pangangailangan ngayon sa lamesa. Meron ng mga bayarin. Naku, eto na. Paano mo piliin magpasalamat? Ano sabi ni Jesus? Umaupo kayo, 5,000 katao. Biruin nyo, malaking pangangailangan yung mga mukha, alala mo na gutom na parang ngayon kayo ngayon. Kasi alam mo yung mapagkain sa likod. Alam niya, ganyan talaga. Si Jesus. Ang sabi ni Jesus, maupo kayong lahat. Parang si Sir Uriel ba? Kahit nagalit na, papatayin na kita. Malambing pa rin. Maupo kayong lahat, doon kayo sa, yan, inarrange nila. Organize, umupo kayo doon. Hindi sila pinupo ni Jesus sa mga walang damo. Komportable. Biruin nyo. Ikaw, may matinding pangangailangan. Nagawa mo pang mag-organize. Sige, umupo kayo ha. Okay, nakaupo na lahat. Ano ginawa ni Jesus? Kinuha niya yung basket. Yung basket at itinaas. Anong ginawa niya? Hindi siya nag-pray, Lord of Lords, King of Kings, Prince of Peace. Marami pa naman sa atin, pag may problema na, lumalalim na yung boses ba? Para anointed talaga. Oh, you are the God of peace. You are the God of peace. You are the... Alam nyo, kahit ano pang sigaw-sigaw mo, pero kung yung puso mo hindi maayos, wala talaga yan, mga kapatid. Pero sabi ni Jesus, wala ka mabasa sa Bible na sumigaw si Jesus, Lord, tama. Wala. Ang sabi ng Bible, tinaas niya ang basket, nagpasalamat. Biruin niyo mga kapatid, nagpasalamat. Hindi siya nagsabi, Lord, gawan mo ng milagro please. Panginoon, na, tulungan mo ko. Why? Because Jesus knew He has a proper knowledge and understanding that He serve a God, that He is the God, that He is the God that can do all things. Ang sabi ng Bible, God is able to do exceedingly abundantly above all that we could ask or ever think, according to the power that worketh in us. If you understand the power that, oh my God, my Savior, kung alam mo at kilala mo ang ating Panginoong Jesus, hindi ka magpapanik, mga batid, hindi ka basta-basta magugumilihanan, hindi ka basta-basta madispalinghago ang pananampalataya mo, hindi ka basta-basta madadown, hindi ka basta-basta magwo-worry. Kung kilala mo talaga ang Diyos, na kung alam mo ang Panginoon na magpo-provide sa dakilang pangangailangan, He is also the God will provide all your needs. Why? What happened? After he lifted up the basket, he thanked God. And after that, pagbigay ng basket, kuha lang sila ng kuha, Brother Primo. Asan yung mga basket? Lagyan natin ng tinapay. Try to imagine that. 5 lang yung tinapay, 2 isda. Yung mga disciples nagtataka, ba't hindi ito naubos? Hala ka man. Nanay. Hala, meron ba? Hala, sige. Maraming basket pinuno. Dineliver, pasa. Di ba, finish ko ito nakaraan. Ang sabi ng Bible, lahat nakakain na. Ang sabi ng Bible, sobra-sobra pa. Busog na busog pa sila. Alam yung sabi pa ng Bible, mga kapatid, hindi lang sapat, kundi sobra-sobra. Alam mo yung nangyari, Nanay Sita, may natira pa. Siyempre, yung mga disciples ng ating Panginoon, grabe hardworking. Di ba tayo, mga lingkod ng Diyos, mga leaders, wala naman talagang sahod yan. Wala talagang ano yan, pero pinapagalitan pa natin yan. Kataling leader na to, di ka marunong. Pero sila yung, kahit gutom na, sila nanalangin, kahit nangangailangan sila, pero yung mga leader, kahit na may makaramdaman, kahit na may sakit, pero they tried, give their best para maglingkod sa ating Panginoon. Kahit na may mga taong reklamo, pero sila nagbibigay pa rin. Pero yung mga 5,000, wala talagang nagreklamo doon. Meron nagreklamo doon. Parang kagaya sa inyo, nagreklamo na gutom. Matagal na yung pastor dyan. Meron nagreklamo doon. 5,000? Ito pa nga, 100, ang hirap na pakainin eh. 5,000. May nagreklamo, pero nagbibigay pa rin mga disciples. Ang sabi ng Bible, merong sobra. Ang sabi ni Jesus, okay, lahat ng sobra, ilagay nyo sa basket. Anong sabi ng Bible? 12 baskets of food. Yung pagpapala na binigay ng Diyos sa mga tao,
Yes, sobra-sobra, pero mas sobra doon sa mga lingkod ng Panginoon. Why? Dahil ikaw na lingkod ng Diyos, nag-serve ka sa ating Panginoon at sa kanyang mga anak. If you really love me, sabi ni Jesus kay Peter, feed my sheep. Yung pagpapala na hinanda sa kanila ng Diyos, full of baskets. Siyempre, alam ng Diyos ang pagod mo, iyak mo, Brother Primo. Hindi kakalimutan ng Diyos yan. Isang basket na nakahanda. Ang sabi ng Bible, hinati-hati nila, tig-iisang basket sila, 12 disciples. Do you think accidentally? Nung tumigil ang pagbigay ng tinapay at isda, nung nakakain na lahat at sobra-sobra, at meron na ang kanya-kanyang lahat. Meaning to say, pag nagpala ang Panginoon, hindi lang one time, big time, tuloy-tuloy. Kaya nga ayaw ng Diyos na tumaya ka sa loto eh. Kasi pag nanalo ka, pagkatapos tapos na. Gusto ng Panginoon, tuturuan ka niya paano ka maghanap buhay na sa tuloy-tuloy na doon pagpalain ka ng ating Panginoon. Kaya nga walang yumayaman sa sugal eh. Di ba? Si Brother Edgar, testimony niya yun sa akin. Pastor, wag ka talagang pumasok sa sugal. Naku, tur, ilang alkansya na yung nawasak ko niyan. Pagkatapos, wala pa rin. O tumigil ka na ngayon. Tumigil na. Pero siya mismo nagsabi sa akin, ayaw gajud na. Ayaw testingin na, wala. Joy mada. Wala talagang yumayaman dyan. Kaya nga, dapat pag-aralan natin, kaya tinuturuan tayo natin, Panginoon, maging faithful. Everybody say faithful. At higit sa lahat, magpasalamat. Bakit? Sa panahon na malubha ang iyong pangangailangan, piliin mo pa rin magpasalamat. Paanong paraan, Pastor? Alam niyo, pinakamasarap magpasalamat, mga kapatid, kapag kayong walang anak. The next key, last key is do it together. Mahalaga ito, mga kapatid. Now, the people closest to Jesus were His disciples. They were His friends, intimate companions, lahat yun, mga kapatid. But, remember, could it be na kahit man kasama nila si Jesus, yung kanilang puso ay malayo kay Jesus. Yung kanilang mata ay malayo kay Jesus. But He asked. They never asked Jesus questions. They never, ang sinasabi nila lagi, paano? Hindi sapat, Panginoon. Yun lagi nilang sinasabi. Yung budget, hindi talaga, Panginoon. Pero they never said, Lord, not my will, but your will be done. Kaya mo itong pagpalain, Panginoon. That's why every time that you have a great need, remember na hindi ka nag-iisa. Tayong lahat dito magtulungan. Sama-sama tayo, mga kapatid. There are some lessons can be mastered alone. Remember this. But there are many lessons that you need someone to help you, mga kapatid. Ayoko, Pastor, I can do it alone. Nabuhay ko mag-isa, kaya ko yan. But along the road, you will realize, kailangan ko pala ng kasama. Because there are some lessons to be learned. It takes fellowship and other with believers. That's why we need the church and the saints of God, mga kapatid. Why? Because through that, we will learn the walk of life. And we will learn to love, we will learn to give, we will learn to understand, kahit hindi mo maintindihan, through that fellowship, mga kapatid. That's why this church is called your extended family. Why? Because in the family, masasaktan ka. Reality. Magkaaway pa nga yung mga kapatid, magpapatayin pa nga eh. Pero sana, wag naman dito. Wag naman. Diba? Maraming ganon. Reality din ganon sa church, mga kapatid. Ba yan, ayoko siya niyang pastor, sinabihan niya akong pangit ng boses ko. Totoo naman eh. But reality, mga kapatid, walang ibang magtutulungan. Sabi ng Bisaya, kita-kita ra mga unggoy. Kasi ba magtutulungan? Alangan man yung ibang, wala naman pakialam yan sa di naman tayo kilala. Tayo lang din. Kaya kapag alam mo may pangangailangan yung ibang tao, tulungan natin. Amen. Huwag nating pagtulungan na bumagsak o masira. Pagtulungan natin bumangon, mga kapatid, ipag-pray natin. Kung hindi mo kaya magbigay, huwag ka maging parte ng, magkaaway niya, maging parte ka ng solusyon. Ipag-pray mo na magkaayos, magka-okay, mag-ano, mga kapatid, mag-extend natin. Dahil lahat ng bagay, hindi naman kaya nating kontrolin. Meron at meron talaga, Lord, ikaw na ang bahala, Panginoon. Not my will, Lord, but your will be done. Yes, we have many plans, we have many desires, we have program, but still, it is the plan of God.
and His will be done, mga kapatid. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Ngayong araw, ang last ng ating pong team ng gratitude. And we all know that this sanctuary of praise, we face a lot of trials, testing, mga kapatid. But I tell you, lagi ko pa rin tinatanong sa sarili ko, nagkulang ba ang Panginoon? Never. Sa panahon ba ng inyong pong malubhang, matinding pangangailangan, hindi ba naging mabuti ang Panginoon? Mabuti ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng awit, mga kapatid, your goodness will leads me to repentance. Your kindness. You see, lahat ng mga pangangailangan na meron ka, tutulungan ka na ma-realize mo kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kumbaga, sa panahon na may karamdaman ka, Nanay Sita, tuturuan ka ng Diyos na mamanatiling makatayo at magpasalamat sa Kanya. Kaya nga, magtataka ang iba, bakit ka pa rin nagsisimba? Anong makakain ginagawa ng Diyos sa'yo? They never understood, but you are the witnesses. Ikaw mismo ang witness. At alam mo, totoo at buhay ang Diyos na pinaglingkuran ko. Kilala ko ang ating Panginoon. That's why I choose to thank God and have the attitude of gratitude, mga kapatid, because we know that our God and loving Savior is faithful. He is faithful. He is faithful. Everybody say faithful. Always remember this. Kung kaya ng Diyos pakainin ang 5,000 people, how much more ikaw? What is your question right now? Ano ang problema? Anong pangangailangan mo ngayon? Tingin mo hindi kaya yung lutasin ng Panginoon? What is your number one need right now? Tingin mo hindi yan kaya ng Panginoon? What you need to do is relax. Don't panic. Fix your eyes and focus to Jesus. Trust Him with all your heart. Sabi ng Proverbs, trust God with all your heart and lean not your own understanding. Why? There are some things na kahit man anong gawin mo, huwag kang mag-rely sa safety nets mo, sa computation mo, sa lahat ng calculation mo. Hindi mo kaya yan. Isuko mo, ibigay mo sa ating Panginoon yan. Hayaan mo ang Diyos na gumawa ng paraan at milagro at makikita mo ang pagkilos ng Diyos, mga batid. The more that you will allow God, the more that you will see His miracles, to see His goodness, and to see what God and who He really is. What you need to do is to trust Him with all your heart, with all your mind, with all your soul and strength. That's why I challenge every one of you here today. If you have difficulties, if you have a need, if you have a trials, if you have great problems and great need, I tell you, you have a great God. That the impossibilities are His masterpiece, my friends. Because impossible is nothing for God. Then if God fed 5,000 people, how much more yung pangangailangan mo, mga kapatid? What we need to do? Lord, teach me to thank you in advance. Teach me to thank you, God. Hallelujah. Teach me to thank you to my trials. Teach me to thank you for my pain. Turuan mo ko magpasalamat sa aking problema na pinahintulutan mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga pagpapala kahit pa hindi nahahawakan. Pero alam ko, Ikaw magbibigay sa akin, Panginoon. Ngayon pa lang, matuto na tayo magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na hindi pa man natin nakikita at nahawakan. But we know that God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ask, ever think, according to the power that worketh in us. Let's try this morning, mga kapatid. Can you say thank you to the Lord right now? Come on, let's do it. Let us raise our hands and open your mouth right now. Come on. Jesus, thank you, God, for the great need. Thank you, God, for my problems. Sige, pasalamatan mo ating Panginoon. Wala ka pa mang nahahawakan na milagro at answered prayers. But today, you are thankful because you serve a God who can do anything. Come on, be thankful, be thankful. Have the attitude of gratitude. Kahit pa man walang promotion,
But right here, right now, let us claim it. You have a promotion. You will get your promotion. Come on, do it. Do it. Sige mga kapatid, buksan mo yung bibig at pasalamatan mo ating Panginoon. If you want to come to the altar, you are welcome, Amadit, to thank God, to glorify God, to bless Jesus. Come on. Yes! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya mo bang pasalamatan ng Diyos kahit na meron kang problema? Kaya mo bang pasalamatan ng ating Panginoon kahit na meron kang matinding problema? But I tell you, there is a miracle in Thanksgiving. There is a great miracle in Thanksgiving as Jesus